Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang magsugura ng mga kaalyado umatras ang China sa dagat. Base sa balitang kumakalat, nagalok ang US, Japan, Australia na gusto nilang samahan ng PCG ihatid ang supply para hindi mabomba ng China sa dagat. Ayon kay Tulfo, anong hinihintay pa ng PCG? Bakit hindi pa sila pumapayag sa pag-escort? Kung itong China nga nag-aamok, bakit hindi pa tayo magpa-escort? Ayon kay Tulfo, hindi pwedeng hindi iniisip ng PCG na hindi na natin kailangan magpa-escort. Paano kayong may lumubog? Hindi pa rin ba sila magpapa-escort? Pero ayon sa Director General National Security Council, hindi pa napapanahong gumamit ng Philippine Navy si BBM dahil alam niyang mas malaki ang Navy fleet ng China kumpara sa fleet ng US. Sir, pahabolan dito na katanungan. Hindi ba tayo hihingi ng tulong in the future sa resupply kung talagang all else fail, hingi tayo ng tulong sa sumabay yung ating RORE sa mga Japan, US, Australia Coast Guard habang nag-exercise dito o nagpapatrolya. Meron mo tayo ba ngayong gano'n na plano na one day kung talagang hindi na, nahirapan na tayo, sabayan na tayo, samahan na tayo o sumama na tayo sa escortan tayo ng mga Japan na Coast Guard, US Coast Guard, Australian Coast Guard? Opo, yes. Kung as you said, Kong, no? Pag talagang nagipit na tayo at wala na tayo magawa, nandiyan naman po ang ating mga kaalyadong bansa. Nakita naman natin yung kanilang suporta. Meron tayong madaming kasunduan with the United States, sa United Kingdom, France, New Zealand, Australia, madami pong bansang yan. Japan, no? At nakandang tumulong sa atin. Inaantay lang nila na tulong. Kasi sa ngayon po, wala po tayong sinasabing gano'n. Lahat ng ginagawa natin are joint exercises, more for deterrence than anything. Pero sa tingin ko po, ang pulisiya ng ating pamahalaan, habang kaya pa natin itong ating sitwasyon, ay habang successful pa ang ating RORE, gagawin natin ito na tayo muna. And we will only resort to foreign help pag nagipit na po tayo. Okay. Now, my last question, Professor De Castro, is we don't want to use the Philippine Navy according to our National Task Force on West Philippine Sea kasi parang it already signals na we are provoking them kung gagamit tayo ng Philippine Navy at baka lumaki ang issue humantong sa hindi maganda. What is your take on this, Professor De Castro? Ang una ko, again, I go back to my earlier. The source of the tension, the source of China's maritime expansion. Unless it is addressed, you will have tension, you have the possibility of conflict. Kasi nga, talagang pinipilit ho ng China yung pananap niya ho sa 90% ng South China Sea. Unang-una ho yan, violation ho yan ng UNCLOS. Kasi ho, define ng UNCLOS kung ano lang ang pwede niyong gamitin na territorial waters ho Correct. So, natin sa Article Tribunal. Remove ng Article Tribunal ho. Na talagang ang basihan yung 9 at 10 dash line nila. Ayun, alright. No, starting point, we have to understand the main issue. The root cause, the tension in the South China Sea is China's maritime expansion. Ang ginagawa lang po natin, pumapalag po tayo Kung hindi tayo papalag, baka makita po natin maging 15 at kasama na ho ang Pilipinas sa pananap po ng China. Ngayon, sabi ng mga babayan natin, bakit di pa natin gamitin ng Navy? Medyo malaki-laki yung mga gray ships natin. Para matakot. Sabi ng mga ilang eksperto na, sabi ko, hindi ba mag-attention? Matagal na tayong pinoprovoke yan. So, hindi tayo magpo-provoke sa kanila. Sila nagpo-provoke sa atin. So, we have to do what we have to do. You agree to that, ADG Malaya? Well, Kong, it is always within our authority to deploy our Philippine Navy ships. But I guess we need to get the go signal of the President kung gagawin nga natin yan because we can foresee what will happen pag ang Navy natin ang deploy natin. They will also deploy their Navy. And kung Navy ang pag-uusapan, the Chinese Navy or the People's Liberation Army Navy already has the biggest number of vessels in the world. Dami ng barko ang China kumpara sa Estados Unidos. So, it will be a significant escalation na sa tingin namin sa panahon ngayon, since successful naman ang mga RORE natin, ay hindi pa natin kailangan gawin. And also, baka magkaroon ng di inaasahan, di ba? Kasi pag military to military, baka hindi mo na makontrol ang sitwasyon. At least sa ngayon, we're using our white hull, civilian, yung ating mga tropa, at hanggang dyan lang yung tensyon na nangyayari. Hindi umaabot sa mga bagay na hindi natin inaasahan. So hayaan na lang po natin na maya-maya kung magdadala tayo ng resupply
doon sa barko natin, nakasadsad dyan sa Ayungin Shoal, na bombahin tayo ng tubig o di kaya banggain tayo, parang ganon, okay lang, dire-diretso pa rin tayo. Katulad doon ng ginagawa ng Japan. Tingnan ho natin yung Opo. nangyayari sa Kaku Dayaku since 2012. Ganun ho talaga. Nangyayari ho sa Taiwan. Ang ginagawa ho ng China, hindi lang sa Pilipinas. Mas patinto yung ginagawa nila sa Taiwan. Pero, unang tanong kagad dito, ano pa ang ibang options natin ngayon to resupply our troops? Ayan, hinaharang na tayo. Ilang beses na tayo naharang dyan. May paminsan-minsan, nakakalusot tayo. Binobomba tayo ng tubig. Baka sa susunod, talagang lunurin na yung mga barko natin. Dahil sinasabi ng China, defensive maneuver daw lang sila. Paano na lang ho ito? Talagang parang ayaw na nila tayo paratingin sa Ayungin. May mga tao tayo doon. So, mukhang binakura nila, pinostihan na nila yung Ayungin. Hindi na tayo makapunta doon. Mayroon pa ba kayo naisip na way na what are we going to do? Bukod sa diplomatic protest, hindi naman na po umuubra ito, ADG Malaya. So, do we have any other Yes, options Kong. pa? Yes. Kung makikita nyo, itong huli nating RORE was a success. No? It was a complete success dahil nakarating ng maayos yung ating mga supply boats. In fact, medyo napansin namin na dahil tatlo yung ating escorting ships, no? Ginamit natin yung BRP Menchora Aquino. Parang nawindang ng konti yung mga Chinese, no? Parang hindi nila, nabigla sila, hindi nila ina-expect. Sanay sila sa dalawa lang na 47, 46 meter na Coast Guard vessel. Nung ginawa nating tatlo, kasama yung pinakamalaki, naging mas maayos yung takbo ng ating RORE. Nagkaroon lang ng habulan anong nag-deploy yung China ng mga aluminum boats nila, yung mga speedboats nila. Okay? Pero pero yung travel from Pagdina Shoal all the way to Ayungin Shoal ay naging mas maayos yung ating operations because hindi in-expect ng China na dadala tayo ng tatlong vessel. So, yung mga adjustments natin are nagkakaroon ng magandang epekto. And as I said, our RORE last Saturday, Friday was a complete success. Okay. Ngayon, ang tanong ng ilan na ADG Malaya, syempre, nabasa na nila. Mag-deploy ng tatlo itong Philippine Coast Guard. Dami nga pa natin, yung atin. Tanong ko lang ho, how do we handle this now? Kasi, as much as we really want na without provoking China, continue diplomacy, ayaw nating palakihin itong gulo, wala tayong kakayahan magyera, etc., etc. Pero how do we resupply our troops now in Ayungin Shoal? Kung ganito naman. Pero wala na tayong options. Do you see any other options for us para hindi mag-escalate ito into a war between two nations, Professor De Castro? Unang-una ho, alisin na ho natin notion na hindi natin mapuprovoke ang China. Okay. The mere presence of a ship is also seen by China as a provocation. Okay. Huwag ho tayo intimidate to doon. China is the one that is provoking us because of the expansion in the South China Sea. Unang-una ho, hindi ho sila dapat nandun Tama. Kasi napaka-expansive yung claim nila. At dapat natin tindihin, it's China that's causing the tension. China is the one that's provoking. Because expansive claim, yung tignan mo natin yung 10 dash. Napakalaki ho, kalawak ng pananako po nila. I agree. Po ng arbitral ruling. So wag na ho natin na we provoke China. China has always been provoked because we are standing on our ground. So, kung ganyan, gamitin na ho natin yung termino na gamit ho ni Secretary Ibo Chudoro. Ang ginagawa ng China ay pananako, lantaran pananako. Yun. Kaya ang term na gamit ko doon, maritime expansion. Oo. So, ayun ho ang harapin natin. Talagang we provoke China. Oo. Of course, China in a way is the source of tension. And of course, hindi naman automatically mag-lead into a war. Kasi nakikita natin nangyari ho yan una sa Taiwan. Yung provoke nila, nagpapadala sila ng mga bangko doon sa tinatawag na Meridian Line. At ginagawa rin ho nila sa Japan, sa Senkaku Dayahu. Sen, maganda itong idea mo. Maraming nag-agree na kababayan natin. Pero ano po, may maganda yung sinasabi ninyo na senyalis ito na we are really hurt and we are protesting on the Chinese action in the West Philippine Sea. So, pauwi natin ang ambassador natin.
Hindi kaya matigil ang operasyon naman natin, ipasara na tuloy ng China yung embahada natin doon na Senador pag pinalis natin ang ating ambasador doon, sir? Hindi po, yan po bahagi ng ating tinatawag na diplomatic toolbox na pwede natin gamitin. Hindi natin kasi puro tayo diplomatic process, may 200 halangan. Opo. Ito yun. Oo. File tayo kahit twice a day tayo mag-file. Oo. Hindi po iintindi yun ng China. Oo. Kung sasaya yung data, yung ulo lang po ang pauwiin ay higher diplomatic process. Pero bukas po yung konsulado, tatanggapin ng mga visa applications, mga queries, lalo na yung pagtulong sa ilan lang naman po yung kababayan natin doon. Baka wala pong, ewan ko kung 1,000 na yun, wala po siguro. Kung sinabi ko po, maiipan naman po bukas yung ating consular services, yung pag-i-issue ng visa, pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na sa pati yung trade relations natin. Pero yung head po ay pauwi for further consultations. Ginagawa po yan. Noong 2016 po, ginawa po yan ng Iran. Nirecall po yung kanilang ambassador sa Saudi Arabia kasi marami nagrarally sa tapat ng embassy na hindi naman na poprotektahan ng kapulisan. So, nirecall nila. So, ginagawa po yan. Singapore, Indonesia o dati, meron din ganyan. At ito po ay isang magandang sistema, mas malalim na sinali na kayo may paninindigan na tama na itong ginagawa nyo. Mali na po ito dahil pang-anim na ito ngayong sa bilang ko sa daliri. Yung una, yung incident na nagkagutan ng tali. Sumunod po yung laser. Sumunod po yung dangerous maneuver na isa. Sumunod naman yung water cannoning. Sumunod naman yung banggaan na. Sumunod naman po ito. Meron pa ko dun sa Bangoti Masinloc naman yung naglagay sila ng floating devices. Ito na pala ito. Nasa nabibila. Maubos na yung daliri natin sa kabibilang. Pero Sen, panghuling katanungan na lang sa akin, paano kung gagantihan naman tayo, unti-unti naman mag-pull out sila ng mga ika nga doon sa economic relations natin, baka biglang lumamya. Alam naman natin na itong China ang number 1 trading partner natin, Senador. Yan po ay may epektong ganyan, pero kung ganyan po lagi yung ating maulang galas na magiging pananaw, ay talagang unti-unti pong masasakop na tayo sa atin. Kasi ang hindi po natin na i-highlight lagi dito, 40% po ng ating isda ay galing sa area na yon. Nako. Napakain natin sa ating mga kababayan. So, kung mawawala po yung 40% yun, malaking kagutuman din naman na mag-i-import na ho tayo. Talaga nasa dihadon na po tayo. So, ipakita naman natin na kasi itong aksyong ito ay mumula sa atin. Tama. Hindi po ito tugon ng China na hindi naman pinauwi yung ambassador natin. Kailaw dito iuwi lang natin. Tatawagan lang, bibigyan lang ng pamasahe yung pauwi si Ambassador Lord Cruz. Tapos uwi siya dito for further consultation. At ang alam ko, baka may chance ang ayokong simulan, baka may chance ang maganda po ito na magkaroon talaga ng consultation. Kasi kung protest lang tayo ng protest, sir, ganito uli. Hanggang next year, protest lang tayo ng protest. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.